kapaligiran. Tanging patak lang ng tubig na nagmumula sa bubong mula sa malabagyong ulan. Nanginginig ang buong katawan ni Diana dahil sa walang ulirat na nangyari sa kanyang harapan. Bakit ako nandito? Nasaan ako? Hoy pare, bantay mo tong isa ha, baka makawala. Akong bahala pare, paano tong isa? Bantayin muna natin si boss pare. Sige pare. Sino tong babae to? Tina? Hindi ito maaari. Kailangan ko makalis dito para hindi ako makalis sa kanya. Pare yung babae nakatakas. Tara, kunin natin! Nakakita si Diana ng isang malaking puno at agad itong nagtago. Tahimik na umupo at pinakiramdaman ang paligid. Aakto na sana siyang tatayo nang biglang may tumampot sa kanyang likod at wala na siyang nagawa kundi sumigaw at nawalan ng malay. Andito ka lang pala. Hapong-hapo ni Diana habang humihingal mula sa kanyang higaan. Pawis nang bumalik ang kanyang wisyo na ang buong nangyari ay isa lang palang panaginip. Diana! Tanghali na! Gumising ka na! Ano? Wala kang balak pumasok? Si Diana ay isang third-year political science student. Matangkad, maganda, at tunay na kaakit-akit. Ngunit ang kanyang kurso ay hindi niya kagustuhan. Ito ay kagustuhan ng kanyang mga magulang at wala siyang nagawa kundi ito'y sundin. Dahil kung hindi, ay hindi nila ito bibigyan ng suporta. Oh, Diana, bakit malungkot ka na naman? Oo nga. Gusto mo na lang ba sumama mamaya? Oo nga, mag-bar tayo. Sige na nga, sasama ako mamaya. Anong oras? 10 o'clock. Tingit na lang, ang late mo masyado. Ito mo. Maingay ang tugtugan sa loob ng bar. Halo-halo ang amoy ng alak, pawis at sigarilyo. Sa gitna ng makulay na ilaw at usok, umupo si Diana kasama ang kanyang mga barkada. Halata sa mukha niya ang pagod at lungkot, malayo sa masiglang Diana na nakasanayan nila. Good luck until the time's up. Diana, okay ka lang ba talaga? Oo naman. Kailangan ko lang mag-gala. Cheers sa kalayaan! Cheers! Alam nyo, hindi ko na talaga kaya. Babalik na ako sa political science. Hindi ko naman talaga gusto yun eh. Alam namin yan, di. Pero ang mga gawa natin, mga magulang ko yun eh.
Goldilocks until the time's up. Grab Goldilocks until the time's up. Grab Goldilocks until the time's up. Di, parang may nakapiling sa'yo. Kaya mo na sila. Ay, miss, pwede makibay. Sorry, pero may kasama na kami. PJ mo naman, isang blitz lang. Ayoko nga, lumayan mo kami. Ikaw matapang ka, gusto mo kaya sa mga tao sa labas? Kaya naman nga, lumalas na kayo. At sino ka naman? Kaibigan namin. Kaya kung ayaw mo magkagulo, umalis na kayo. Tara na din! Ating gabi na baka hinahanap na tayo ng mga magulang natin. Tara na, uli na tayo. Sige, tara na guys. Baka hinahanap na rin tayo sa bahay. Saan kayo pupunta? Hindi pa tayo tapos pag-usap. Ano ba talagang problema niyo? Wala, pagkaibigan lang. Bakit ka nauna ka Hindi namin kayo delikado tangga. Pero kami uuwi na. Pero habang kayo kaya ng kami. Kinakabahan ako. Ikaw magalala, malapit na tayo sa sakayan. Takot man, sumunod ang magbabarkada. Pero bago pa sila sumunod, binulungan nila si Diana na tumakbo muli sa bar at magtago roon habang dinidistract nila ang mga lalaki upang hindi siya makita ng mga ito dahil alam nilang wala na silang kawala. Saan kayo pupunta? Sa kadiliman ng gabi, idinala ng mga lalaki ang mga kaibigan ni Diana sa isang malayo at masikip na iskinita. Dito ay walang mga dumadaang mga tao at dito sila ikinulong at walang awang pinatay. Maaari mo bang magtanong? Nahiwalay po kasi ako sa mga kaibigan at hindi ko na po alam kung nasaan sila. Hindi ako pwedeng mag-desisyon dyan, Iha. Pero halika, tanong natin sa manager. Maaari po bang makita ang laman ng CCTV dito upang makita kung saan sila nagtungo? O sige, ngunit panoorin mo lamang at hindi pwedeng kunin ng video o humingi ng copy dahil privacy ito ng aming bar. Opo, salamat po. Hindi ito totoo, mga kaibigan ko! Maaari po bang kunin ang kopyang iyon upang ma-report ko sa pulis ang nangyari sa aking mga kaibigan? Parang awan niyo na po! Ito na. Ito na ang iyong hinihiling. I-report mo agad sa pulis para malaman nila kung anong nangyari sa iyong mga kaibigan. Bilisan mo. Opo! Anak, kumain ka naman. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Baka ikay magkasakit niya. Ma, ano gagawin ko? Paano pag may mangyaring masama sa mga kaibigan ko? Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Manalig ka sa Diyos, anak.
nagabayan tayo ng ating Panginoon. Hindi tumigil si Diana sa paghahanap sa kanyang mga kaibigan. Ginamit niya ang social media upang ipagbigay alam ang pagkawala ng mga ito. Naglagay din siya sa mga poste ng kanilang mga larawan. At humingi rin siya ng tulong sa mga nasa taas na opisyales. Anak! Anak! Ma! Anak, huwag ka sanang mabibigla. Kani-kanina lang yan pinost sa Facebook. Anak, huwag ka munang mag-iisip ng kung ano-ano. Hindi pa sigurado kung sila nga iyan. Aalis ako, ma. Pupunta ako doon. Sige anak, mag-iingat ka. Bakit? Bakit kayo mga kaibigan ko? Ako na lang sana! Ako na lang sana! Bakit? Bakit nila nagawa sa kanila ito? Akala ko makikita ko pa sila. Sino ang mapagkakatiwalaan ko ngayon? Ma, kanina ka ba umiiyak? Tana na, dito lang si Mama. Ma, kailangan magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng mga kaibigan ko. Sige anak, andito lang ako laging nakasuporta sa'yo. Kinaumagahan, pumunta si Diana sa police station upang ibigay ang kanyang statement at magsampa ng kaso laban sa mga lalaking kumidnap sa kanyang mga kaibigan. At para ibigay ang video ulit bilang matibay na katibayan. Makalipas ang ilang araw, nadakip ang 4 na lalaki at ipinatawag si Diana upang maikumpara ang mga mukha nila. Nakumpirma ni Diana ang 4 na mga lalaki, kaya agad ito'y kinulong. Yes, ma'am. Ano pong concern natin, ma'am? Nakita po yung mga kaibigan ko, ma'am. Okay. Saan nangyari? Sa bar po. Saan sa bar? Anong location? Anong barangay? Ordaneta po. Dumating ang pinal na trial at ang lahat ng pamilya at malalapit na kaibigan ay dumalo. Si Diana ay nagpresenta bilang isang witness at habang gumugulong ang proseso, si Diana ay may napansin sa judge na may kausap. Ngunit ito'y kanya'y hindi na pinansin, bagkus ay nakafocus siya sa pagsagot sa piskal. Hindi maaari! Hindi maaari! Mga mamamatay tao kayo! Hoy, babae, ba't isang inabang na mo? Sige lang! Magpapasaya lang
ko, bibigyan ko kayo ng hustisya. Sinusumpa ko kung babayaran nila ito at ang doble pa sa buhay nila. Ipinagpatuloy ni Diana ang kanyang kursong political science dahil yun na lamang ang kanyang naiisip na paraan upang mabigyan niya ng hustisya ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang taon, isa ng ganap na attorney si Diana Borromeo. At siya lamang ang babaeng attorney na nakapagpakulong ng ilang matataas na opisyales dahil sa katiwalian. Sir, may isang kaso na gusto kong buksan. Pahintulutan niyo sana ako. Kinaumagahan, agad na inasikaso ni Diana ang mga papeles sa kasong bubuksan niya. 6 na taon na ang nakakalipas at yun ay ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. At sisiguraduhin niya ngayon na makukulong habang buhay ang mga taong iyon. At hindi niya nahahayaan na may katiwalian habang gumugulong ang trial. Dumating ang pinal na trial at ang lahat ng pamilya at malalapit na kaibigan ay dumalo. Si Diana ay nagpresenta bilang isang witness at habang gumugulong ang proseso, si Diana ay may napansin sa judge na may kausap. Ngunit ito'y kanya'y hindi na pinansin, bagkus ay nakafocus siya sa pagsagot sa piskal. Your Honor, ang mga nasasakdal ay walang awang pinatay sina Mark, Tina, Maya at Carlos sa masukal na lugar. Sa harapan niyo ang matibay na ebidensya at makakapagpatunay. Dahil sa matibay na ebidensya na naihayag ngayong araw, ang mga nasasakdal ay guilty at panghabang buhay silang mapapakulong and so ordered. Narito muli ako mga kaibigan ko. At gusto kong ibalita na nabigyan ko na lang hustisya ang inyong pagkamatay. Sana masaya na kayo at kung saan man kayo. Nagpatuloy si Diana sa pagiging abogado. Masaya siya sa kanyang ginagawa ang makatulong sa nangangailangan. Napaisip siya bigla, what if? Kung hindi nangyari lahat ng ito, nasaan kaya ako ngayon?